Ramir Boulder po, welcome po muli sa aking munting vlog. Talakayin po natin ang pag-aresto kay Sara Diskaya, ang flood control queen. Ano po? High-profile corruption case draws attention following the release of official NBI release mugshot of contractor in 96.5 million Davao project. The National Bureau of Investigation released the mugshot of government contractor Sara Diskaya, who is facing graft and non-bailable malversation charges linked to an alleged 96.5 million non-existent project in Davao Occidental. Hmm? Authorities said that the case involved a supposed flood control project that was never implemented. Ito po ang sa mga kontraktor na nakikipagsabuatan sa mga senador at congressman. Ito yung mga tinatawag na proponent, ano? Ito ay napaka salimuot na usapin sapagkat talagang kakaiba ang ang anomalya ngayon sa ating gobyerno. Sabwatan. Umabot na sa bilyong-bilyong kickbacks, ano? At ito na siya ngayon. Ito siguro yung sinasabi ni Pangulong Marcos na makukulong bago magpasko. Ano? Ang gusto kong mangyari dito, ang ini-expect ko talaga, yung mga senador na sangkot dito. Ha? Yung senador, congressman, kung sino man yun mga yon, na binanggit na nung mga nakalipas pa, dapat yon ang sumunod na makasuhan. Kung sino, ha? Kung saan sila nakikipag-ugnayan itong si Sara Diskaya. Ano? Sara Diskaya ay isang contractor ng pagmamay-ari niya, yung St. Gerard, yung St. Timothy Construction, ano? At saka yung kanyang managing ay general manager, uh, pinick up na rin, kinasuhan na rin, pinusasan nung mga anong kanina yata yun o kahapon. Blinerd lang yung kanyang mukha rito, siyempre para din sa kanilang privacy. Ha? Pero mas malaki yung kasalanan nila sa bayan dahil nga sa kanilang mga pagnanakaw, sa kanilang pagkikisabwatan sa mga opisyalis ng DPWH, at saka doon sa mga elected na senador at congressman. Yung ibang congressman sila pero sila din ang contractor. Kaya tinatawag silang contractor. Ito na. Ano po? Ang in-expect ko, itong mga senador at congressman ang dapat sumunod. Ha? Ang pag-aresto kay Sara Diskaya, may-ari ng St. Timothy Construction, at ang paglalabas ng kanyang mugshot ng NBI kaugnay sa 96.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental ay malinaw na paalala na walang sinuman ang nakakaligtas sa batas. Wala pong nakakaligtas sa batas kahit ikaw ay presidente. Ano? Kahit pa mataas ang posisyon o malakas ang koneksyon sa gobyerno, hindi ka makakaligtas sa batas kapag hinabol ka na. Kaya ikaw, saldi ko, umuwi ka na, ayaw mong bitbitin ka,
mula diyan sa kinaroroonan mo hanggang dito sa Pilipinas, 'no? Ah, Bagamat, inosente pa siya hangga't hindi napatutunayan na sa korte ang mga paratang na graft at, malversation, non-bailable po ito. Non-bailable ang insidenteng ito ay nagpapakita ng posibleng hakbang ng pamahalaan mula sa suporta ni, Pangulong Marcos, hmm, hanggang sa mabilis na pagpapatupad ng arrest warrant laban sa malawakang korupsyon sa DPWH flood control project. Ang, pagnanakaw ng pera ng bayan ay hindi lamang krimen. Ano po? Hindi lamang po krimen ang pagnanakaw ng bayan ay ng pera ng bayan. Hmm? Hindi po krimen laban sa batas, kundi laban sa kapwa Pilipino na nangangailangan ng tunay na infrastruktura, infrastruktura para sa kaligtasan sa baha at kalamidad. Kapag tayo'y tapat sa trabaho at responsableng mamamayan, mag-ingat sa pagboto, mag-report ng anomalya at suportahan ang accountability. Mas lalakas ang ating bansa. Ang hustisya ay mabagal minsan, pero kapag dumating ito'y nagbibigay ng pag-asa na may pagbabago talaga. Ano? Tayo rin ang susi para sa walang ghost na proyekto at pera na nasasayang. Okay, ito po ang update. NBI release mugshot of contractor in 96.5 million Davao project case. Noong panahon ni Duterte, kayo nagsimulang nag-boom, yumaman kayo ng gusto. Ha? Ayon na rin po sa yung mga binitawang salita nung Senate Blue Ribbon Committee nung matanong ka ni, kung naalala mo, tinanong ka ni Bato de la Rosa, 2016. Yun ay panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Ah, in-interview ka, nagpa-interview ka kay Julius Babaw, pinakita mo lahat ng sasakyan mo na ang gagara, luxury car, at napakaraming sasakyan na hindi naman nagagamit. Ayon sa iyo yan. Ano? Pangalawa, nung ma-interview ka ni Corina Sanchez, pinagmamalaki mo na nabili mo lang yung Rolls Royce dahil sa payong. Ito na ngayon, nandiyan ka na. Kaya ako'y naniniwala, walang makakatakas sa batas. Ha? Hindi po kayo makakatakas sa batas kapag kayo walang sinuman ang makakaligtas sa batas kahit pa mataas ang posisyon nyo, hmm, o malakas ang koneksyon nyo sa gobyerno. Kayo'y hahabulin ng batas. Isinulat yung batas na yan dahil sa proteksyon ng mga tao at gobyerno. Kaya lang minsan, talaga may sumasalaula. At yan ay yung mga taong gumawa rin ng batas. Ano? Nakakalungkot isipin, pero yun talaga ang realidad ng buhay. Sana matuldukan na itong mga anomalyang ito ngayon sa pagtatapos
sa pagtatapos ng term ng ating Pangulong BBM. Dapat matuldukan na yan upang pagpasok ng bagong administrasyon sa 2028, bago na. Yun mga luma ay papalitan. Hmm? Mga lumang gawain, dapat nang palitan. Magkaroon ng panibago, yung mas malakas na batas upang wala nang magmurap, wala nang magnakaw sa ating kaban ng bayan. Bantayan natin ang ating gobyerno, ang ating pera, nang sa gayon, wala nang mangaspang ulitin muli itong napakalawak na anomalyang ito. Okay, huwag niyo pong kalimutan, paki-like, share, and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Sa mga nanonood po sa Facebook page, paki-like po, ay paki-follow ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Salamat po.